So, hi guys! So, ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog dahil sobrang stress ako ng mga previous month, previous days. So, yan. Dahil dun sa pinail kong kaso, syempre. At ito kasi yung unang nangyari, unang senaryo ng pagpa-file ko ng kaso. April 30, nabangga ako dito sa may Real Exit. So, Modern Jeep yung nakabangga sa akin, St. Rose yung bus company. And then, pumunta kami noon sa police station para pagkasunduin kasi sinundo kami ng pulis at saka ng mga traffic enforcer. And then, ang napagkasunduan kasi namin nung una ay insurance ko yung gagamitin. Dahil nung una, ayaw ko talagang pumayag na insurance ko yung gagamitin kasi meron naman pala silang insurance. Kaso, ang sabi sa akin nung matawagan, parang OIC nila, maliit lang daw yung kanilang coverage sa insurance, possible daw na matagalan, at may mga ganun silang mga pinagsasabi. Yun yung dahilan bakit nakumbinsi ako na insurance ko yung gagamitin kasi umaasa naman ako na kapag yung insurance ko yung ginamit kasi nga comprehensive yung insurance ko na mas mapapadali. So, sa madaling salita, nagkamali rin ako sa expectation ko sa aking Alpha Insurance. So, guys, huwag na kayong kumuha ng Alpha Insurance. Sobrang hassle. And then, nabot siya ng 1.5. Kasi nung unang nag-claim ako sa insurance ko, ay dinecline nila. Tapos, tumawag ako noon sa legal team ng St. Rose. Ang sabi ko nga na-decline. Humingi ako ng letter sa insurance na dinidecline nila yung aking claims. Kaso ayaw pumayag ng St. Rose or ng legal team nila na babaguhin namin yung kasunduan dun sa unang araw na nagkasundo kami nung driver. So, wala akong ibang ginawa kung hindi tawagan ulit yung aking insurance. Tapos, ang sinabi ko sa kanila, ayaw nga pumayag ng St. Rose kasi nga ang gusto nga nila ay kung ano yung unang napagkasunduan, yun yung mangyayari. So, sabi ko sa kanila, bayad ang insurance ko. At the same time, pwede naman nilang singilin yung kabilang insurance kung sino yung nakabangga sa akin. Kaso, ang dami pa rin naming pinagtalunan. Tapos hanggang sabi ko sa kanila kung talagang tuluyan nilang hindi ipapagawa yung aking sasakyan, mapipilitan akong mag-file ng kaso sa kanila para maayos lang. Kaso, nung time na paalis na ako, biglang tumawag sa akin yung staff ng Alpha Insurance. So, i-reprocess na daw nila nun. So, siyempre natuwa naman ako kasi nga i-reprocess na eh. Pero guys, sobrang tagal. 3 linggo pa ang lumipas. Tapos nung na-approve na sa insurance, dinala ko na kaagad siya sa Toyota noon. Kasi yung aking sasakyan guys ay bawal pa siyang ipagawa sa labas kasi 1.5 years pa lang yung aking sasakyan. At the same time ay nung in-orient ako nung kinuha ko yung aking sasakyan, kasama yung sinabi nila na bawal ipagawa yun sa labas hanggat under contract kasi ang kulay ng aking sasakyan ay black is red, Mika. Yan. So, kaya doon talaga wala akong ibang choice kahit sabihin pa ng kabilang panig na sila yung magpagawa, hindi ako pumapayag. And then, ang nangyari, nung nadala ko naman siya sa Toyota, inabot na ng 3 linggo. Ulit yung paghahantay ko kasi daw wala daw yung parts, hindi daw available yung parts, kaysa ganyan, kaysa ganito, kaysa ganyan. Ang dami din nilang dahilan. So, hanggang isang araw ay tumawag na sila, dalhin ko na daw yung pagkalipas ng 3 weeks. Pinadala na sa akin yung sasakyan. So, expected talaga na lalabas yung sasakyan ko ay July 16. So, dahil nga sa mayroong additional damage na nakita sa ilalim sa mga wirings, sanhi ng pagkakabangga sa akin kasi sobrang laki talaga ng bangga niya sa likurang bahagi, nadali yung mga wirings din yun. So, ngayon guys, 11 days na yung another additional claims ko sa insurance, hindi pa rin ina-approve ng insurance. So, kaya yun, sobrang tagal pa rin. Tapos, hanggang sa pinatawag na nga kami noon at pinagharap na ulit kami nung
ng driver ko. So, doon na nag-start yung part 2.